Inihahandog ng Department of Agriculture 12, Agri Tayo, Soc Sergeant. Isang magandang buhay po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisdang pamilyang Pilipino dito sa Reyon 12. Mga ka-agri, Happy Farmers and Fisher Folks Month po sa ating lahat. Speaking of that celebration, Christian, sa susunod na linggo ay pangungunahan ng Department of Agriculture 12 ang ingrandeng pagdiriwang ng buwan ng mga magsasaka at mangingisda. Mga ka-agri, pakantabayanan niyo po yan. In the meantime, Marie, nagsisimula na nga ang planting season hindi lamang dito sa North Cotabato, kundi sa malaking bahagi ng Reyon 12. Kaya andito tayo ngayon sa North Cotabato upang personal na kumustahin ang ating mga magsasaka. Tama ka nga, Christian, marami tayong pag-uusapan ngayon, kaya mula rito sa Midsayap, North Cotabato, sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito lang sa Agri Tayo, Soc Sergeant. Magkamit ng dagdag na kalaman upang saka palaisdaan, mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Soc Sergeant, Agri Tayo, Soc Sergeant, Agri Tayo, Soc Sergeant, Agri Tayo, Soc Sergeant. Alam mo ba, Marie, na hindi lingid sa kaalaman ng publiko na pangarap ng administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino na makamit ng Pilipinas ang Food Staple Self-Sufficiency Program o FSSP nito. FYI, Christian, FSSP was launched on July 5, 2012 na may layuning makamit ang pambansang kasapatan sa lahat ng uri ng pagkain, lalo na ang bigas. Kasama na rin ito ang mais, kamoteng kahoy at maraming uri ng prutas at gulay. And Marie, unti-unti na nakakamit ng bansa ang mitiin yan. Sa katunayan, nasa 96% na ang rice self-sufficiency ng Pilipinas. Ito ay batay sa 2013 palay production output na malayong-malayo sa 82% noong 2010. Yes, Christian, at yan ay dahil naabot na ng Pilipinas ang 18.4 million metric tons na siyang pinakamataas na rice production na naitala sa bansa. Bahagi lamang yan ng ating pag-uusapan ngayong araw dahil aalamin din natin kung nasaan na nga ba ang Reyon 12 pagdating sa FSSP target. Kaya umpisa na natin, Christian, narito na muli ang ating isang oras na programang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Siyempre, katuwang ang Regional Agriculture and Fishery Council 12 led by Chairman Junicio Bautista. Kaya tungayan na natin ang mga nangungunang balitang agrikultura ngayong linggo. Kasama si Ms. Nelma Limba ang bulugto, narito na ang ating Agri-Balitaan. Narito na ang mga pinakamalalaking balitang agrikultura ngayong linggo. Pagkatapos ng North Cotabato, formal na ring inilunsad ng Agri-Pinoy Rice Program ang High Yielding Technology Adoption o HYTA para sa mga lalawigan ng South Cotabato, Sultan Kudarat at Sarangani sa Tacurong City noong May 14. Maki-agribalita kay Christian Matuliano.
Matapos ang launching sa North Cotabato, formal na ring inilunsad ng Department of Agriculture 12 ang High Yielding Technology Adoption o HYTA program para sa mga lalawigan ng Sultan Kudarat, South Cotabato at Sarangani, kabilang na ang lungsod ng General Santos. Isinagawa ang launching sa NFA Warehouse sa Tacurong City noong May 14 na pinangunahan ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan at ilan pang opisyal ng DA12. Nagpakita rin ng suporta ang ilang local chief executives at local officials mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng mga nabanggit na lalawigan, maging si National Food Authority 12 Regional Director Ofelia Cero. Sa ilalim ng programang HYTA, mas mataas na produksyon ng palay ang matatamo sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga high-yielding rice varieties tulad na lamang ng hybrid seeds, certified inbred seeds at green super rice o GSR. Inaasahan na sa ilalim ng programa, makapagtatanim ng high-yielding seeds sa mahigit na 560,000 ektaryang palayan sa buong Pilipinas. Sa kanyang pananalita, ipinahayag ni Director Datukan sa mga nagsipagdalo na ang HYTA ay isa sa mga mahalagang proyekto ng DA na makatutulong sa pagtatamo ng Food Staple Self-Sufficiency Program ng kasalukuyang administrasyon, lalo na ang kasapatan sa bigas. Hinimok din ito ang mga nagsipagdalo na tulungan ang DA12 sa panghihikayat sa iba pang magsasaka na magsikap pa ng mabuti upang makapagtala ng mas mataas na ani upang mas lalo pang kilalanin ng iba't ibang sektor ang kagalingan ng Rehiyon 12 sa agrikultura. Pinaalalahanan din ng opisyal na walang kokolektahing repayments mula sa mga magpapalay na mga farmer beneficiaries ng programang High Yielding Technology Adoption o HYTA. Kung kaya sa mga magsasakang mayroong katanungan hinggil sa programang ito, mag-text o tumawag sa hotline number ng DA12 na 0999-923-6054 o di kaya'y tawagan o i-text si na Engineer Sheila Arendaing sa numerong 0909-362-4887, Janeth Fernandez sa numerong 0928-559-4797 ng Agri-Pinoy Rice Program. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc Sergeant, ako si Christian Matuliano. Dahil sa nalalapit na naman ang balik eskwela, hinihikayat ng pamunuan ng Department of Agriculture ang mga high school graduates na kumuha ng mga agriculture-related courses sa kolehiyo. Maki-agribalita kay Lito Mariano Salvo. Ngayong nagsisimula na ang enrollment sa mga tertiary education institutions, patuloy na hinihimok ng Department of Agriculture ang mga high school graduates na ikonsidera ang pagkuha ng kursong may kaugnayan sa agrikultura. Ipinahayag ni DA12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan na patuloy na kinukumbinsi ng tanggapan ang mga kabataang papasok sa kolehiyo ngayong darating na pasukan na kumuha ng kursong agrikultura dahil lubos na kinakailangan ng DA ang kanilang pagiging agresibo at malikhain. Samantala, nauna nang ibinalita ni Secretary Proceso Alcala sa kanyang pagbisita sa Soc Sergeant Oktubre noong nakarang taon na patuloy na bumabata ang mga Pilipinong may kinalaman sa pansakahan at pangisdaan ang kanilang mga trabaho. Ayon pa sa kalihim, lumabas sa pag-aaral ng Philippine Rural Development Project o PRDP na nasa 47 years old ang average age ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino. Ngunit batay sa datos na inilabas ng National Statistics Office o NSO, ang edad ng mga Pilipinong may kinalaman ang kanilang kabuhayan sa agrikultura ay nasa 43 years old. Dahil dito, mas inspirado pa ang pamunuan ng DA12 na paigtingin ang kampanya nitong mahikayat ang mga kabataan na maging aktibo sa mga gawaing agrikultura sa kanilang paaralan at kanilang komunidad. Kabilang na dito ang pagsasagawa ng Agri-Talino, ang kinikilalang pioneering agriculture-based quiz bee sa bansa na naglalayong maipakita sa mga kabataan ng kanilang mahalagang papel sa pagsusulong ng sektor ng agrikultura. Patuloy din ang pagpapatupad ng gulayan sa paaralan program ng DA sa mga pampublikong paaralan katuwang ang Department of Education. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soc Sergeant, ako si Lito Marianza. Samantala, dumalo sa isang lakbay-aral ang mga regional winners ng rice at corn categories ng Gawad Saka Search 2015 sa Luzon. Ano-anong mga lalawigan kaya ang kanilang binisita? Tunghayan sa Agribalita ni Chat Menyes. Bilang insentibo ng mga outstanding farmers, particular na sa DA-sponsored crop production and commodity contest tulad ng Gawad Saka,
at graduates ng School on the Air, isang lakbay-aral o educational tour ang isinagawa ng Department of Agriculture para sa mga nabanggit na mga magsasaka. Layunin nito na mabigyang oportunidad na makapaglakbay at magkaroon ng dagdag na kaalaman ang mga magsasaka, magiging produktibo ito at maibahagi ang kanilang nalaman sa kanilang komunidad. Dito sa Rion 12, sina Jessie Tarosa ng Surala at Alberto Alfonso ng Rangay, Banga, South Cotabato, Pawang Gawad Saka Regional Winners sa Rice and Corn ang mapalad na nakasama sa lakbay-aral. Una, nakipagkita muna ang mga achievers kay DS Secretary Proceso Alcala kung saan nagkaroon sila ng pagkakataon na makausap ito at nagpahayag sa Secretary ng kagalakan na makita ang mga magsasaka na may malaking kontribusyon sa agrikultura, particular na sa Food Staples Self-Sufficiency Program. Kabilang sa kanilang mga binisita ay ang mga model farms, agriculture enterprises sa Cavite, Rizal at Pampanga na nagtatanim ng mga organic fruits and vegetables. Inaasahan sa lakbay-aral na magkakaroon ng pagbabago ang mga magsasaka na maging successful entrepreneurs, kumita sa production, processing, and marketing ng rice and corn products, hindi lamang sa domestic, kundi maging sa global market. Nag-uulat para sa Agri-Tayo Soxargen, ako po si Chat Nunez. At sumainyo ang unang ratsada ng ating Agri-Balitaan, huwag bibitiw dito sa Agri-Tayo Soxargen. Palay, bigas, kanin, isla ko hugasan ko ang bugas, gusto niyo iwad ko sa balde, magamay na lang ang bilhin ng tubig, madala. Tiyan bes manada kanon eltan sayang kay takema di takedalang tustus. Pwede obserba ng mga okasyon, tiyan kita, nada hente ta saka manada kumida specialmente con el kanon. Aton nga panguwa kagis busog na kita be nga bay ano naton takaw-takaw na kami sa mata pero ang amon na appetite full na wala ginaubos tapos ginaboy lang dayon in magbayo di ta masiguro in way roon maasag sa ang kanda suway amin biyak sa natud in magbabayo. Kung kaisa man ang nagatigang sa amon, magkilis siya, hindi mo siya maibitar nga wala sang may madala nga bugas. palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Sa pagpapatuloy ng ating Agri-Balitaan, dumalo sa kauna-unahang coordination meeting ng InfoAce component ng Philippine Rural Development Project ang mga Regional Information Officers ng DA sa Batanes noong May 4 hanggang 8 upang planuhin ng maayos ang mga epektibong communication strategies sa pagpapatupad ng PRDP. Maki-Agri-Balita kay Nelly Escote Ilanan. Nagtipon-tipon ang mga Regional Information Officers ng 17 Regional Field Offices ng Department of Agriculture upang dumalo sa kauna-unahang coordination meeting ng Information, Advocacy, Education at Communication o InfoAce component ng Philippine Rural Development Project sa Batanes mula May 4 hanggang May 8.
Ang nasabing pagpupulong na pinangunahan ng PRDP National Project Coordination Office InfoAce Head Dennis Arpia ay naglalayong ma-assess ang mga communication strategies ng bawat cluster hinggil sa pagpapalaganap ng mga balita at impormasyon na may kaugnayan sa PRDP. Kabilang din sa meeting ang presentasyon ng bawat cluster ng kani-kanilang accomplishments upang mabigyan din ng ideya ang iba pang clusters tungkol sa mga epektibong media approaches na maaari rin nilang gamitin sa promosyon ng PRDP na itinuturing na pinakamalaking foreign-assisted project sa bansa. Nagbigay din ng update ang bawat components tulad ng infrastructure at enterprise development. Tinalakay din ang geotagging technology at social environmental safeguard component. Nagkaroon din ng workshop ang mga ito upang planuhing mabuti ang mga sumusunod na hakbang upang mas marami pang Pilipino ang maaabot at magkaroon ng impormasyon tungkol sa PRDP. Samantala, isa sa mga pinaghahandaan ng grupo ay ang mga susunod na review missions na pangangasiwaan ng World Bank, paggawa ng PRDP website at newsletter at maging ang pagsasagawa ng mga training workshops para sa mga InfoAce staff. Samantala, nagpapasalamat naman si Batanes Governor Vicente Gatto sa grupo sa pagsagawa ng pagpupulong sa kanilang probinsya. Bukod kasi sa naggagandahang rocks formation, ang isla ng Batanes ay kilala sa kanilang organic garlic, root crops, isda at makikita din sa bundok ng Batanes ang mga baka at kambing. Nag-uulat para sa Agritayo Socsargen, ako si Nelly Escote Ilanan. Samantala, isa ng full-fledged regional manager ng Philippine Coconut Authority Region 12, si Officer in Charge Teotimo Halos. Para sa dagdag na detalye, makiagribalita kay Edgar Alan Pasaol. Labis-labis ang kasiyahan na nadarama ni Manager Teotimo Halos sa pagtatalaga sa kanya bilang bagong regional manager ng Philippine Coconut Authority ng Region 12 ni Administrator Romulo N. Arancon Jr. Masaya. Actually, it is not expected pero parang hindi rin. Parang ganun ng mixed feelings. Actually kasi dumating yun siya ng time na on the day ng birthday ko. Yung appointment. Actually, nag-text sa akin yung administrator namin, si Admin Romy Arancon, mga 11 ng umaga ng April 20. That was Monday. We are in Davao having our SPMS. Then, pag receive ng message, uy, congratulations. Kasi ang pagkakasabi niya noong the night before, sabi niya hindi daw masasalang sa board deliberation yung aming dahil nga isisingit lang sa other matters. Ang daming pag-uusapan ng board. So, sabi niya, most likely, May pa madideliberate. So, maasa kami May pa, which is May 22. Actually, sa May 22 ang next board meeting. Once a month lang kasi yung board meeting. Isa lamang si Regional Manager Halos sa 4 na mga bagong itinalagang PCA Regional Managers sa buong bansa. Kabilang rin sa mga newly promoted Regional Managers, sina Marvy Marasigan ng Region 1, Buboy Barbosa ng Caraga Region at Ralph Hamoy ng Region 9. Matatandaang siya ay gumanap na OIC Regional Manager ng PCA 12 noong January 2014. 2 taon ang paghihintay ni Regional Manager Halos bago pa man siya naging ganap na Regional Manager ng PCA 12. Fortunately, siguro, with the help ni DA Red, DA family particularly, mga attached agency, very active sa RMC, no? So, ang laking tulong nun actually. Even may MHS days, yung human settlements pa ako, tapos yung nasa RC daw ako. Because I've been in the service for more than 30 years, no? MHS, 5 years, tapos RC daw, 3 years, then dito sa is magto 23 years na ako dito sa PCA. Pero nag-umpisa ako sa central office. Tapos pinili ko talaga ang Region 12, Cotabato, North Cotabato particularly. I've been in PCA 1991, tapos na-assign ako sa North Cotabato as Senior Agriculturist. So, fieldman talaga ako noon. Na-assign ako ng Rojas,
President Rojas, Arakan, Antipas, 3 munisipyo yan hawak ko. Commute lang ako niyan kasi hindi ako marunong magmotor. So, kung saan pa gamitin natin yung link natin sa mga mouse. Especially ang mouse, malaki na itulong sa akin yan sila. Because lalo na yung mga agriculturists natin sa field, yung ating mga technician, yan sila ang nagbibigay sa amin, lalo sa PCA particularly, sa mga CDO ko, yan ang sinasabi ko sa kanila. If you want to make your load lighter sa field, you have to coordinate and link with your ATs sa mga barangay ano natin. Di ba mga by barangay man ang mga ano ng LGU? So yun sila nakatulong talaga yun. Kasi meron ako mga gagawain dabang field work, pinapakiusap ko lang sa kanya, saka pwede ba naman na ikaw na lang mag-ano nito? O, giro, ang hawak ko, 3 munisipyo. Ikaw naman, barangay lang, baka pwede. And I particularly attend their meetings. Kasi yung sa mouse, monthly meeting man yan sila. So doon, naiano ko yung aking mga programa ng PCA. So doon ko kinukuha yung kanilang suporta at saka yung coordination sa kanila. Then, baka naman pwede kay Cap, sabihin mo na lang na andito ako ganitong araw. Dito na lang kami magkita instead na ako pupunta sa kanila. And that is, I find effective. Kung makikipag-link ka lang, gagaan talaga ang trabaho. Yun ang isa sa ko nakuha. Isa sa mga natutunan ni Manager Halos sa ilang taon na kanyang pagsiservisyo ay ang pagkakaroon ng mabuting relasyon sa mga tao. No, yung sa staff mo, hindi ko mo nandiyan ka na sa level. And this is temporary in nature. Ang pagiging head mo ng isang opisina is temporary. Pagdating ng na talagang aalis ka na, hindi mo na madadala yan. But it will remain kung halimbawa kung saan pa long before na wala ka na, masasabi ng mga naiwan, ay, si Mr. ganito, okay ang siya, ganyan. So, una kong nakita na improve ko dito actually is ito office. Itong office na ito is pag upo ko dito, naghanap ng opisina. So, last year, September, to be exact, nakalipat kami dito. In comparison doon sa dati naming opisina na iniwanan, talagang yon ang aking opisina mismo doon, napakaliit. Halos kalahati lang nito. No? Talaga dyan, na compact. Yung ating upuan na yan, nakadikit na yan dito sa mesa ko. Ako nakaupo dito sa napakaliit. Talaga napakaliit yun noon. So, ito, ngayon makikita ninyo, from the labas, akala ninyo, ang liit, diba? Pagdating dito, ito is conference hall, ang laki. So, ibig sabihin, na-in place ko lahat yun siya. Even di kowa namin, hindi magre-reklamo dahil meron silang sariling kwarto na komportable. Then, another na ko talaga dito is yung vehicle namin. Modesty aside, all regional offices ng PCA, kami lang yung way back 1992-93 na vehicle namin, mga Mitsubishi na single cab. Kami lang yung lahat ng aming units ay tumatakbo pa. Sa iba, anong tawag doon, na-dispose na. Pero doon sa amin, modesty aside, maintinado yun siya. Kasi ang katwiran ko, buhay yung nakasalalay dyan na pagsakay mo, kailangan, siguro mo na ang vehicle mo ayos. So, very ina-emphasize ko talaga yan siya na maintenance sa mga driver, dapat ninyo. Kasi pagsakay mo pa lang dyan, nakasalalay na dun sa driver at sa sasakyan yung buhay mo, di ba? Hindi mo naman ang aksidente. So, yun. Dalawang na yun ang gikuhan ko. Plus, inanuhan ko na ako kasi isang na hindi ako particular dun sa attendance. Output ang akin. So, sa mga tao ko, ina-emphasize ko talaga. Kung gusto ninyo na kayo na makumbinsin ninyo ako na talagang kayo nagtrabaho, it's not na yung naandyan yung 8 to 5 kayo, 8 to 5, hindi ako nun. You can work 3 or 4 days a week. Walang work sa 3 araw. Ibig sabihin, Monday, Tuesday, or you can work in Saturday, pero i-offset mo pagka Monday, hindi ka mag-report. Anyway, na-accomplish mo ang akin output eh. Di ba? Kasi noong time na yon na ako CDO, nasa fieldman ako, hindi ako nagtatrabaho ng Lunes. Pero nagtatrabaho ko ng Sabado at Linggo. Kasi doon yung farmer sa field eh. Pag available siya, magmi-meeting kayo ng mga Farmers Association. Lalo na samahang nayon pa noon. Pupunta ako doon kasi yun ang available nila. Pero para makompensate naman at hindi naman sabihin, sobrahan naman to. Pagka Lunes, nandun ako sa office. Yun yung i-announce ko.
You can reach me, doon ako sa office, Lunes, Martes. Hindi ako magpipild. Or, nakalarga ako, Alagwa. Kung saan pa, free ako. Wala akong sabihin na, meron akong ano na gano'n. Hindi. So, sulit yung kibali ng gobyerno sa akin, di ba? At kung kailangan magtrabaho ka ng gabi, trabaho ka. Yun yung isang na secret. Tapos, ang isang pinakamahalaga na dapat na lagi sa inyo, kahit sa inyo pa, i-enjoy nyo lang yung trabaho ninyo. No? I-enjoy nyo siya, nagiging lighter ang trabaho. Kasi pagka yung reklamo ka ng reklamo, ano man ito? Wala naman din. Mga ganon, bumibigat ang trabaho. Sa pamumuno ni Manager Halos, may mga nangkalatag ng mga proyekto ng PCA 12 para sa pagsusulong ng kapakanan ng mga magsasaka ng nyog, pati na ang pagpapayabong ng industriya ng nyog sa rehiyon. Medyo ngayong year na ito, kahit nasabihin pa nag-spill over sa aming ngayon, medyo paspas. Ngayon, hanggang June, hopefully ako yung aming na-download na mga proyekto na ini-implement namin ngayon. Baka matapos ko 90% hanggang June. Which yun yung aming mandate na ibinigay sa amin ng management. See to it that 2014, hindi tayo marirelease ng 2015 budget kung hindi yun mai-implement at least 80% of 2014. Which sa ngayon naman, no, to stay aside, ang PCPP1 ko, phase 1, 100% na. Kami yung pinaka-ano. And by the way, pagmamalaki ko na rin, pagbuhat na ng sarili bangko, sa buong Pilipinas ng PCA regions, number 1 ang Region 12. Ayon kay Halos, self-sufficient ang PCA 12 pagdating sa generated funds. Malaki yung nakukolekta natin na PCA piece. No, lalo na ngayon na i-implement na talaga totoo na yung from 6 centavos to 12 centavos, madodouble yung aming generated na income. Yun yung sabihin kong from 17 million, madodouble namin yun from 235 million. Then meron kami ngayong iron out sa Cargill na 61 million na collectibles kung paano namin yun siya makukolekta within the next 2 to 3 years. Eldest sister niya. So, si Secretary, pasalamat Secretary Prosencio Alcala na natulungan mo ko. And isang malaking pasalamat ko sa DA family as a whole, sa mga attached agency niya na nakipagtulungan talaga sa akin. Kasi kung ako lang yun, hindi naman talaga mangyayari yun eh. Lalo-lalo kay Red Bing na magbe-birthday sa Saturday. Red Bing, happy birthday and maraming salamat sa nagawa mong tulong para sa akin. Ikaw pa yung nag-una-una na nagpa-Facebook ng aking appointment. Nagkaroon daw ng doon pala nakita ng mga pisang ko sa Laguna na, congrats na na. Kasi ako, hindi ko talaga inaano yun na unless meron akong hawak na wala pa pero nauna na yun. Tapos ito, na-surprise ako dyan sa kanila. Naglagay sila doon ng doon sa namin. Hala, sabi mo ba nilagay? Tapos inedit yung aking suot. Kasi sabi ko, ba't nakabarong na yan dyan? Ako na may naka-t-shirt lang na plain. Yung pala, inedit na sa computer. Nilagyan na ako ng barong doon sa computer para lang malagay doon sa na. So, thank you very much talaga sa whole sa DA family talaga natin. Nag-uulat para sa Agri Tayo, Soc Sergeant Jose Edgar Alan Pasaon. Sa iba pang balita, handang-handa na ang pamunuan ng Department of Agriculture 12 sa gaganaping week-long celebration ng buwan ng mga magsasaka at mangingisda ngayong taon na mas pasisiglahin ng isang Farmers and Fisher Folks Day. Alamin ang iba pang nakalinyang aktibidad sa Agri-balita ni Carl Ulysses Aguilion. Handang-handa na ang mga kawani ng Department of Agriculture 12 para sa pagdiriwang ng buwan ng mga magsasaka at mangingisda ngayong taon na may temang Salamat mga magsasaka at mangingisda, masaganang ani at buhay ay ating natatamasa. Ayon kay DA12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan, iba't ibang aktibidad ang nakalinyang gagawin ngayong buong buwan kung saan formal na binuksan ang pagdiriwang sa isang grand opening program sa Tupi Research and Experiment Station sa Tupi, South Cotabato noong May 15.
Magsisimula ang week-long celebration sa May 25 sa pamamagitan ng opisyal na pagbubukas ng trade fair sa Protex Center sa Coronadal City na kung saan itatampok ng mga exhibitor ang mga produktong agrikultura sa rehiyon. Magkakaroon din ng isang Farmers and Fisher Folks Day sa May 28 na pauunlakan ng 1,000 magsasaka at mangingisda na siguradong makakakuha ng iba't ibang papremyo mula sa tanggapan. Aabangan din ang sari-saring contest at iba pang mga pakulo na inihanda ng DA12 na magbibigay ng saya at ngiti sa mga magsasaka at mangingisda. Ang buwan ng Mayo ay idineklarang buwan ng mga magsasaka at mangingisda dito sa Pilipinas batay sa Proclamation No. 33 na ipinalabas ni dating Pangulong Corazon Aquino noong March 21, 1989 bilang pagkilala sa kanilang malaking papel sa pag-asenso ng agrikultura sa bansa simula 1980s. Samantala, si San Isidro Labrador naman, na kinikilalang patron ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino, ay isang Espanyol na manggagawa sa bukid na kilala sa kanyang pag-aaruga sa mga kapuspalad at mga hayop. Ginugunita ang kanyang kadakilaan tuwing 15 ng Mayo. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxargen. Ako si Carl Ulysses Aguilion. At sumainyo ang kalipunan ng ating Agri-Balitaan. Patuloy lang sa pagtutok dito sa Agri Tayo Soxargen. Mais ay pangalaw sa pinakamahalagang butil ng Pinoy. Puti man o dilaw, mayaman ang mais sa protina, mineral at carbohydrates. May taglay din itong antioxidant na maaaring pumigil sa cancer at Alzheimer's disease. Ang mais ay siksik din sa dietary fiber na nagpapalusog ng ating tiyan. Gamit ang mais bilang pangunahing ingredient, gagawa tayo ng masarap at healthy na appetizer. Bright Corn Salad. Ingredients: 1 cup whole kernel corn, 8 cherry tomatoes, half, 1 red onion sliced into rings, cilantro leaves, 3 tablespoons of olive oil, lime juice, salt and pepper to taste, tortilla chips to serve. Procedure: mix corn, cherry tomatoes, red onion rings, and cilantro leaves in a small bowl. Combine olive oil, lime juice, salt, and pepper. Add to the salad mixture and toss until everything is coated. Place tortilla chips on a serving plate. Top with salad mixture and serve immediately. Ang akala ng marami, poor man's grain ang corn grits. Pero alam nyo ba na maaari itong lutuin sa iba't ibang paraan at ihain sa mga sosyal na handaan? Corn Tarragon Recipe: 4 tablespoons of butter, 1/2 cup chopped shallots, canned sub-onion, 3 cups corn, from about 4 ears of corn, 1 tablespoon packed minced fresh tarragon, a dash of white pepper, or black pepper if white is unavailable. Procedure: melt the butter in a medium-sized saucepan on medium heat. Add the shallots and cook until translucent, about 3 minutes. Add the corn, salt, and 1 tablespoon water. Bring to a simmer, cover, reduce the heat to low, and cook for 15 to 20 minutes until the corn is tender. Remove from heat. Stir in the tarragon. Add pepper and more salt to taste.
Walang pinagkaiba ang lasa ng corn grits sa nakasanayan na nating bigas. Ngunit base sa pagsasaliksik, higit na mababa ang glycemic index ng puting mais kumpara sa bigas. Kaya naman in na ito sa mga diabetic. Sari-sari rin ang taglay nitong minerals tulad ng manganese, magnesium, copper at zinc na nagpapalakas at nagpapalusog ng katawan. Corn balls. Ingredients: 1/2 kilo corn flour, 1/2 teaspoon yeast, 1 cup squash grated, 1 cup carrots chopped, 1/2 malunggay leaves, 1/2 cup onions chopped, 1.5 cup steamed galunggong, 2 pieces of eggs beaten, 2 tablespoons salt, 1 teaspoon fine black pepper. Procedure: dissolve yeast in 1/4 cup warm water. Mix all ingredients in yeast mixture until texture is good enough for molding. Form balls from mixture. Deep fry and serve with preferred sauce. Simple at madaling gawin. Butil na puno ng sustansya. Yan ang mais. Sigurado sagana sa nutrisyon at vitamina. O paano? Kainan na! Alam ba ninyo na 96% rice self-sufficient ang Pilipinas? Ayon sa pamunuan ng Department of Agriculture at PhilRice, natamo ng bansa ang 96% rice self-sufficiency status matapos maitala ang pinakamataas na produksyon ng palay na umaabot sa 18.4 million metric tons sa kabila ng pagtama ng malalakas na bagyo sa nakalipas na 3 taon. At mas mataas ito ng 14% kung ikukumpara sa 82% lamang noong 2010. Samantala, tinatayang nasa 129% naman ang rice self-sufficiency level ng Soxargen matapos maitala ng bansa ang 1.4 milyong metrikong tonelada ng naaning palay noong 2014. Mga ka-agri, bilang bahagi ng kampanyang Food Staples Self-Sufficiency Program, isang proyekto tungkol sa heirloom rice ang pinangasiwaan ng Department of Agriculture. Narito panoorin natin ang isang video documentary tungkol sa proyektong ito na naglalayong mapreserba at mapalago ang mga heirloom o traditional rice varieties sa Pilipinas sa ating special report. Our rituals, our culture is connected to this heirloom rice. The Heirloom Rice Project is one of the 7 priority projects of the Department of Agriculture and the International Rice Research Institute. In the absence of short-term projects like the Heirloom Project, they could well be at risk of disappearing. This Heirloom Rice Project is definitely a gift of the Philippines to the world.
is Ana Habiling of Barangay Amganad. I'm married with 6 children and I have also 12 grandchildren. I am the leader of the farmer here in Amganad. It is a respect to our grandparents, and without them we should not be what we are, so we have to maintain the traditional rice. This research project of IRI and the Department of Agriculture are of significance because it will empower the farmers, get them organized so that they will attain that economies of scale. Of late, market says that there is high demand for heirloom rice, and it even commands a higher price than the rice variety that cultivated in the lowland. So there is a great opportunity for our farmers and urban community to access the niche market, which caters to heirloom rice. There is an existing market, and we believe that the market is even expanding. We're trying to get the so-called geographical indication for specific traditional varieties. So this is like wine appellation, where you can really identify a particular variety to a specific territory where it is originating from. And this is very important for the farmers and for the consumers alike, because we can know, we can trace where the products are coming from and who's growing the varieties and the location where the varieties are getting the traits that they are known for. Tourists are coming. We are actually helping the lodging in the Manawi Hotel, and we are helping people who are involved in the tourism activities. We are helping them indirectly. That's why I convinced the farmers that we should be active also and revive our custom and tradition in farming. We return back our native rice. We return back all the feces, the delicious foods that are growing in the rice field, and sell it to the visitor, so that while the other people are gaining from the tourists, you are also gaining. This heirloom rice project is a win-win-win situation. For IRI got to learn more about these heirloom rice varieties, particularly the traits, the unique traits that they carry. To the farmers, because the farmers will be getting more from their produce, and they will be able to showcase their culture, their tradition to the world. And third, to the consumers, because they are going to get the health benefits and other important traits that these heirloom rice varieties can provide. It is a win for the Philippines, also for the country. The value of these heirloom varieties comes from combining them with the communities where they have been traditionally grown, the practices those communities have used for growing them. Their whole culture is built around them, and those heirloom varieties are an essential part of those communities their whole life. Whereas when you bring those varieties here into the gene bank, all we brought is the genetic material. We haven't got the knowledge of those communities. We haven't got the rest of the farming system that they're maintaining. We've just got the genes. What ought to happen is that we combine their knowledge with our knowledge, and that would allow us to produce a package of improved varieties and improved agricultural methods that combine the best of both worlds. In the Cordillera, they own the seeds. Like you go from one family, they have a selection of seeds that were passed on to them from generation to generation. And you look at them and it's like, you're looking at the gem. Every grain that is sold really goes back to the farmers. Because the way that our NGO and the market is set up is that there is a dividend sharing to all the stakeholders, the farmers, the NGO, and the consumer. And so all of that plays into part when they sell the rice and you buy the rice at a premium price. If we lose the farmers, if we lose the terraces, if we lose all these heirloom grains, we are poor. What is Filipino food is what grows in our environment and what people do to it. I want you to feel that you're eating the terroir of this country.
You want to taste the Philippines? You want to taste the food? This grew from our land. This was tilled by Philippine farmers. The DNA of these grains come from our forefathers.
Mga ka-agri, kulang po ang 1 oras upang maipakita sa inyo ang kasaganahan ng agrikultura dito sa Rehiyon 12. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw. Mga ka-agri, sa susunod na linggo, mga magsasaka naman ng Sultan Kudarat Province ang ating kukumustahin at itatampok dito sa ating 1 oras na programa na naghahandog sa inyo ng mahalagang impormasyong pang-agrikultura. Mga ka-agri, sana hindi kayo magsasawang subaybayan ng ating palatuntunang naghahatid sa inyo ng mga nagawa, ginagawa at gagawin ng DA para sa tuloy-tuloy na progreso ng agrikultura dito sa Rehiyon 12. Mga ka-agri, kung gusto nyo pong balikan ang ating mga past episodes, maaari nyo po itong panoorin sa mga sumusunod na mga social media accounts at saka po sa mga broadcast outlets na naka-flash sa inyong mga TV screens. Bago tayo magpaalam, Marie, patiin muna natin ng isang maligayang kaarawan si Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Happy birthday, Ma'am Bing! Birthday pala ng aming mahal na Rina ng Region 12. Happy birthday, Madam. Sana pagpapatuloy mo ang magagandang hangarin mo para sa ganon ay umangat at gumanda ang aming buhay na mga magsasaka. Alam ko naman na yon po ang inyong layunin at pangarap na tulungan po kami. Ganon po sa iyo at iyong pamilya. Happy birthday, Madam. Ma'am Bing, happy birthday. You are a great blessing to us, all farmers. Ma'am Bing, kami unta ang maghatag regalo sa imo ha, pero nga naman na ang Ginoo pud ang naghatag regalo sa amon, wherein ikaw ang gihatag niya nga regalo sa amo, Ma'am Bing. This is our first time na malaman namin na birthday mo, May 13 pala, ay May 23. At salamat sa Panginoon na nagkaroon kami ng babaeng director sa Region 12 na siya ang naging tulay na ang mga magsasaka ay makapagbalik ang kanilang trust sa ating Department of Agriculture. Ma'am Bing, maraming salamat sa mga tulong ninyo sa amin, yung lahat ng mga facilities na nagpabago ng aming mga pamumuhay ng mga magsasaka. Maraming salamat po. Happy birthday ulit, Ma'am Bing. Magandang umaga, Ma'am Bing. Happy birthday. Sana'y marating mo ang iyong regalo mula kay God. At saka sa lahat, unang-una, maraming salamat kay Ma'am Bing sa mga biyaya at sa mga programa na ibinigay niya sa mga Farmers Association, labinagit sa Irrigators Association. Happy birthday, Ma'am Bing. God bless and more power to you. Sana huwag mong ihinto ang pagtulong mo sa mga magsasaka, Ma'am Bing. May God bless you always. Hi, Ma'am Bing! Happy birthday! Mula sa aming puso, angad po namin, Ma'am Bing, ang iyong kaligayahan at mahabang buhay. Happy birthday! Happy birthday, Ma'am Bing! Binabati namin si Ma'am Bing na happy birthday po sa inyo, Ma'am. Happy birthday! Hello, Ma'am Bing. Happy birthday. Alin sa LGU Matalam sa Office of Municipal Agriculture. May you have many more birthdays to come. To our beloved Regional Director, Ma'am Bing,
From the bottom of our heart, we are grateful and thankful for having you. And we would like to greet you a happy birthday on your natal day. May the Lord give you a long life and God bless you. Happy birthday! To our beloved Director Geng Datukan, mula po sa Agriculture Office ng Surala, kami po ay taos-pusong bumati ng maligayang kaarawan. Alam namin na marami ka pang kaarawan na darating kasi maraming kami nagdarasal sa iyo at lalong-lalo na ating mga magsasaka. At happy birthday and more power! Happy birthday, Mami! Mula sa Municipal Agriculture Office ng Banga South, Cotabato, Ma'am Bing, we are wishing you a very, very happy birthday. We wish you good health and more birthdays to come. Marami ka nang naitulong dito sa amin. Sana marami kang darating. Lalo na yung incentive. Happy birthday, Ma'am Bing! Red Bing, happy birthday and maraming salamat sa nagawa mong tulong para sa akin. Ikaw pa yung nag-una-una na nagpa-Facebook ng aking appointment. Nagkaroon daw ng doon pala nakita ng mga pinsan ko sa Laguna na, congrats na na. Kasi ako, hindi ko talaga inaano yun at unless meron akong hawak na wala pa pero nauna na yun. Kay DA Red, actually, wala akong masabi kasi since MSU time namin, nag-abot kami, 1 year lang actually ang kaunahan ni DA Red sa akin. Siya ang naunang bangging presidente ng Agribusiness Society namin, tapos ako sumunod sa kanya. Pero pagka-graduate niya, ako naiwanan, naging president naman ako ng college. Not only the department, yung Agribusiness Society, naging department yun Pagka ng college namin, agriculture, ako yung naging president ng student organization. So, graduate na siya noon. Tapos, talaga small world. Pag niya, nag-apply pa ako sa kanya noon, naandyan na siya sa DA, way back 1982, 83. No, 80 ata, 1981. Nag-apply ako dyan sa kanya, kay Ayupan pa siya noon, under, agribusiness din. Ganun nakatagal, no, matanda na talaga tayo. So, close kami in a sense na both personal and official, nakakasama talaga. Even now, remain strong yung relationship with DA as a whole. So, thank you very much sa suporta ni DA Red na hindi siya nagsasawa. Even sa mga text lang talagang laging naandyan. No? Minsan tabatawag pa siya. Saka isa pa rin na anuhan ko yung sa mama niya. Sana get well soon. Hindi ko kung nasa ospital ba o nakalabas na siya. No? So, DA Red, happy birthday. Maraming salamat sa lahat. I am greeting Madam Amalia Datukan for her birthday. May she will receive more birthdays to come. At saka, because of her help to the farmers of Region 12, many important things happen. Like my award from the on audit. Mula po sa bumubuo ng media ng General Santos City, kami po ay bumabati kay Director Datukan ng Department of Agriculture sa kanilang magandang layunin para sa mga magsasaka. Binabati namin kayo, Director, na isang Happy Birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Love you! Wala man akong maibigay na regalo sa iyo, Ma'am Bing, ang aking taus-pusong dasal para sa patuloy na magandang pangangatawan, para patuloy nating mapagsilbihan ang mga tao
dito sa Malungon and sa buong Region 12 in general. Happy birthday, Ma'am Bing! Nahuli mo ako! Kailan pa natuloy? Sa susunod na Sabado, sabay-sabay pa rin po nating tuklasin at palaganatin ang ganda at sigla ng agrikultura dito lang sa Agitayo Soxurgent. Magkamit ng dagdag na kaalaman upang sa palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agitayo Soxurgent, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri tayo
tayo, Sok Sergeant. Programang dapat tangkilikin, agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Sok Sergeant. Programang dapat tangkilikin, agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Sok Sergeant. Agri tayo, Sok Sergeant. Agri tayo, Sok Sergeant. Agri tayo, Sok Sergeant.